Malungkot pa rin daw ang mga taga-Silverio compound sa Parañaque City matapos ang naging marahas na demolisyon noong Lunes. Kanina nakiramay sila kay Arnel Leonor, ang lalaking napaslang dahil sa kaguluhan. May ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, Maris, nagsimula na nga ang prosesyon para kay Arnel Leonor. Ang napaslang doon sa marahas na demolisyon sa Silverio compound para ihatid siya sa kanyang huling hantungan sa Manila North Cemetery. Alas 12 ng tanghali nang ilabas sa kanilang bahay ang labi ng 19 na taong gulang na si Leonor. Namatay ang binata matapos nagkasagupa ang mga pulis at residente sa demolisyon sa Silverio compound sa Parañaque City noong Lunes. Nauna nang sinabi ng ina ni Leonor na si Glenda na hindi ito kasama sa mga nambabato sa mga pulis nang mangyari ang demolisyon. Ang mga taga-Silverio at mga grupo tulad ng Kadamay at Antakbayan nakiisa sa pamilya Leonor sa paghatid nila kay Arnel sa kanyang huling hantungan. Marami sa kanila ay nakaputing t-shirt na nanawagan ng hustisya. Nauna nang sinabi ni DOJ Secretary Laila De Lima at DILG Secretary Jessie Robredo na base sa autopsy report ng NBI, pumanaw si Leonor sa isang gunshot wound na posibleng mula sa isang 9mm o .38 caliber na handgun. Ibig sabihin, hindi raw nanggaling sa mga miyembro ng Parañaque Special Weapons and Tactics sa SWAT team ang balang nakapatay kay Leonor dahil M16 rifles ang dala nila. Ngunit pinaiimbestigahan pa rin ng DOJ sa NBI ang insidente para malaman kung sino ang dapat managot sa pagkamatay ni Leonor at ang pagkasugat ng mahigit 30 iba pa. Ayon sa tagapagsalita ng Alyansa ng Mamamayan sa Silverio o Kadamay NCR, matindi pa rin ang takot at pangamba ng mga taga-Silverio dahil meron pa rin daw mga umaaligid na tila armadong mga lalaki. Dumalo din ngayon si Parañaque 1st District Representative Edwin Olivares sa libing ni Arnel. Narito ang pahayag ng isa sa mga group leader dito sa Silverio. Hanggang ngayon po nandun pa rin po yung takot at yung trauma, lalo po ngayon na meron pa rin po kami mga bantay sa may daanan namin na hindi po namin alam kung mga security guard po ba sila o police sila kasi may mga firearms po sila. Marisa, nanawagan nga yung si Congressman Olivares dito sa mga taga-Silverio na maging mapanatag sa ngayon dahil hindi naman daw ipapagpatuloy yung demolisyon dahil naglabas na ng moratorium yung DILG. Maris? Siyang pagkatapos ng libing, ano bang balak nila? Itutuloy na ba nila yung pagsasampa ng kaso dahil nga sa nangyari kay Leonor? Yes, Maris, ngayon pinag-uusapan pa yan ng mga taga-Silverio kung ano yung magiging susunod nilang hakbang pero umaasa nga sila na mabibigyan ng hustisya itong pagkamatay ni Leonor. Maris? Alright, maraming salamat, Jam Sisante.